Naranasan mo na bang gumugol ng maraming oras sa pag-iisip tungkol sa isang partikular na tao na parang literal na natigil sila sa iyong isipan? Yung feeling na kahit anong gawin mo, lagi itong bumabalik sa isip mo. Karamihan sa mga tao ay gumagawa ng isang mahalagang pagkakamali. Naniniwala sila na ang patuloy na pag-iisip tungkol sa isang tao ay nangangahulugang iniisip din nila ang tungkol sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at nakakagulat kaysa sa iniisip mo. Kahapon ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang tagasunod na nagngangalang Ana, 28 taong gulang, na nagsabing, "Hindi ko mapigilan ang pag-iisip tungkol sa aking dating. Iniisip din ba niya ako?" Ang tanong na ito nagpaalala sa akin ng isang bagay na natuklasan ko sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa loob ng higit sa isang dekada. Mayroong isang tiyak na neurological na dahilan kung bakit ang ilang mga tao ay sumasalakay sa ating isipan. At higit sa lahat, may mga pang-agham na palatandaan na nagpapakita kung ang taong iyon ay talagang nag-iisip din sa iyo. Ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring ganap na baguhin kung paano mo binibigyang kahulugan ang mga obsessive na kaisipang ito. Maghanda dahil ang isa sa mga paghahayag na gagawin ko sa dulo ng video na ito ay magugulat ka tungkol sa kung paano talaga gumagana ang ating isip sa mga relasyon. Ang isip ng tao ay hindi nagsisinungaling. Nagsasalita lamang ito ng isang wika. Nakakaunti lamang ang nakakaalam kung paano bigyang kahulugan. Alam mo ba ang pakiramdam na ang iyong isip ay tulad ng isang magnet na laging nakakaakit ng parehong mga saloobin tungkol sa isang tao? Hindi ito nagkataon. Ang iyong isip ay gumagana tulad ng isang magnetic field pagdating sa mga taong nakakagulo sa iyong pinakamalalim na damdamin. Kapag ang isang tao ay humipo sa iyong puso sa isang matinding paraan, maging sa pamamagitan ng pag-ibig, simbuyo ng damdamin, sakit o kahit na galit, isang pambihirang bagay ang nangyayari sa iyong utak. Para bang ang taong ito ay nakakuha ng isang VIP na lugar sa kanilang mga saloobin, isang direktang pag-access na hindi mayroon ng ibang tao. Isipin mo yung taong hindi mo kayang mawala sa utak mo. Sagutin mo ako, ilang beses mo ba siya naiisip sa isang araw? 5, 10, 20 beses? Kung ito ay higit pa sana, ang iyong isip ay lumikha na ng kung ano ang maaari naming tawaging isang ginustong channel para sa taong iyon. Parang may direktang linya siya sa kanyang mga saloobin nang hindi na kailangang kumatok sa pinto. Ngunit bakit nangyayari ito? Ang sagot ay nakasalalay sa paraan ng pagproseso ng ating isip ng matinding damdamin. Kapag nabubuhay tayo ng mga kapansin-pansin na karanasan sa isang tao, literal na binabago ng ating utak ang istruktura nito upang bigyan ng prioridad ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa taong iyon. Ito ay isang emosyonal na mekanismo ng kaligtasan na nagmumula sa ating mga ninuno. Isipin na ang iyong isip ay isang lungsod na may libu-libong mga kalye. Karamihan sa mga tao ay dumadaan sa mga lansangan na ito ng normal, nang hindi nagiiwan ng bakas. Ngunit ang ilang mga espesyal na tao ay bumubuo ng tunay na pangunahing mga avenue sa aming mga saloobin. Ang mga avenue na ito ay malawak, mahusay na nakasign at imposibleng balewalain. Iyon ang dahilan kung bakit palagi kang dumadaan sa kanila sa pag-iisip. Ang kagiliw-giliw na bagay ay ang mental magnetization na ito ay hindi lamang nangyayari sa mga taong mahal natin. Nangyayari rin ito sa mga taong nasaktan tayo ng husto, sa mga pumukaw sa ating pagkamausisa, sa kanino tayo lumikha ng mga inaasahan, o maging sa mga kumakatawan sa isang bagay na talagang nais nating magkaroon sa ating buhay. Ang iyong dating kasintahan na naghiwalay ng masakit ay maaaring lumikha ng isang avenue kasing lakas ng simbuyo ng damdamin na hindi mo kailanman pinamamahala ang lupigin. Ang boss na nagpahiya sa iyo ay maaaring tumagal ng mas maraming puwang sa pag-iisip tulad ng isang taong mahal mo.
Ito ay dahil ang ating isip ay hindi nakikilala sa pagitan ng positibo at negatibong emosyon pagdating sa intensity. Kapag naunawaan mo na ang iyong isip ay naging isang magnet para sa isang tiyak na tao, nagsisimula kang mapansin ang mga kagiliw-giliw na pattern. Maaari kang gumawa ng anumang bagay, nagtatrabaho, nanonood ng TV, nakikipag-usap sa mga kaibigan, at biglang ito ay pumapasok sa iyong mga saloobin. Parang magic, pero puro biology lang ito. Ang mental magnetism na ito ay may iba't ibang intensidad. Minsan ito ay isang banayad na puwersa tulad ng background music na halos hindi mo man lang napapansin na tumutugtog ito. May mga pagkakataon na parang bagyo na lubos na bumabalot sa iyong mga saloobin na pumipigil sa iyo na magtuon sa iba pa. Ang katotohanan na kakaunti lamang ang nakakaalam ay kapag ang iyong isip ay naging magnetiko sa isang tao, nagkakaroon ka rin ng isang espesyal na pagiging sensitibo upang kunin ang mga signal mula sa taong iyon. Para kang nakatutok sa parehong emosyonal na dalas. Nagsisimula kang mapansin ang mga bagay na hindi nakikita ng ibang tao upang maramdaman ang mga pagbabago ng mood mula sa kanya kahit na sa malayo, upang magkaroon ng mga intuisyon tungkol sa kung ano ang nararanasan niya. Ngunit narito ang pinakamahalagang bagay. Ang magnetismo na ito ay hindi kinokontrol ng iyong malay na kalooban. Hindi mahalaga kung gaano kahirap mong subukang patayin ang mga saloobin tungkol sa taong iyon. Gaano man kahirap mong subukang mag-isip tungkol sa iba pang mga bagay, ang iyong magnetikong isip ay patuloy na gumagana. Ito ay tulad ng sinusubukang patayin ang iyong puso. Imposible. At alam mo kung ano ang mas kaakit-akit. Mental magnetic attraction na ito ay lumilikha ng isang siklo na nagpapakain sa sarili nito. Kapag mas iniisip mo ang tungkol sa tao, mas malakas ang atraksyon. Ang mas malakas na atraksyon, mas iniisip mo ito. Ito ay isang emosyonal na loop na maaaring tumagal ng maraming taon, dekada, o kahit na isang buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ito ay pagkahumaling, emosyonal na pagkagumon. Ngunit hindi ito ang kaso. Ito ay likas na gawain ng isang isip na malalim na naantig ng isang tao. Ito ang iyong emosyonal na sistema na nagsisikap na lutasin ang isang bagay na naiwan na bukas. Sinusubukang maunawaan ang isang bagay na hindi pa nauunawaan. Sinusubukang pagalingin ang isang bagay na nasugatan pa rin. Ang problema ay kapag ang magnetization na ito nagiging napakalakas na nakakasagabal sa iyong kakayahang mabuhay ng lubusan. Kapag hindi ka makakonekta sa ibang tao dahil ang iyong isip ay palaging abala sa isang tao. Kapag napalampas mo ang tunay na mga pagkakataon para sa kaligayahan dahil natigil ka sa pag-iisip sa isang tao na maaaring hindi man lang alam na umiiral ang magnet na ito. Ang magandang balita ay ang pag-unawa sa prosesong ito ay ang unang hakbang sa pagtatrabaho dito sa isang mas malusog na paraan. Hindi ito tungkol sa paglaban sa iyong magnetikong isip, ngunit tungkol sa pag-aaral na mag-navigate dito ng may higit na karunungan at kaalaman sa sarili. Ngayon na nauunawaan mo kung gaano magnetiko ang iyong isip sa ilang mga tao, oras na upang matuklasan ang isang bagay na mas nakakaintriga, ang mga lihim na signal na nagbubunyag kung ang taong iyon ay nag-iisip din sa iyo. At ang mga signal na ito ay mas banayad at makapangyarihan kaysa sa maaari mong isipin. Ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang isip na konektado ay hindi lamang nangyayari sa pamamagitan ng mga salita, mensahe o tawag. Mayroong isang mas malalim na antas ng komunikasyon na hindi namamalayan ng karamihan sa mga tao, ngunit nangyayari iyon sa lahat ng oras sa paligid natin. Ang unang palatandaan ay ang pinakakaraniwan, ngunit din ang pinakahindi pinansin, synchronicities. Alam mo ba kapag nag-iisip ka ng husto tungkol sa isang tao at biglang tumunog ang iyong telepono at iyon mismo ang taong iyon?
o kapag napanaginipan mo ang isang tao at kinabukasan ay nakilala mo ang taong iyon ng hindi sinasadya. Kahit na naaalala mo ang mga sandaling nabuhay kasama ang isang tao at biglang nakakita ng isang bagay na may kinalaman sa taong iyon. Ang mga pangyayaring ito ay hindi nagkataon. Ito ang mga palatandaan na mayroong isang aktibong enerhiya na koneksyon sa pagitan ninyong dalawa. Kapag ang isang tao ay nag-iisip tungkol sa iyo ng matindi, lumilikha ito ng mga hindi nakikitang alon na ang iyong subconscious ay nakakakuha ng matagal bago mapansin ng iyong malay na isip. Ang pangalawang palatandaan ay ang biglaang pagbabago sa iyong emosyonal na kalagayan ng walang maliwanag na dahilan. Kalmado ka, ginagawa mo ang iyong mga aktibidad ng normal at bigla kang nakaramdam ng isang alon ng kalungkutan, kagalakan, pagkabalisa o pananabik na tila walang pinagmulan. Maaring ito ang iyong isip pumupukuha sa damdamin ng ibang tao para sa iyo sa sandaling iyon. Isipin ito, ilang beses mo na bang naramdaman ang isang kakaibang enerhiya at pagkatapos ay nalaman mo na ang isang mahalagang tao ay dumaranas ng isang bagay na mahirap sa sandaling iyon? O ilang beses ka na bang nakadama ng hindi maipaliwanag na kagalakan at pagkatapos ay nalaman mo na may isang espesyal na tao na nag-iisip sa iyo ng may pag-ibig? Ang pangatlong palatandaan ay ang paulit-ulit o napakaliwanag na panaginip tungkol sa taong iyon. Kapag ang isang tao ay talagang nag-iisip tungkol sa iyo, lalo na sa emosyonal na intensidad, maaari itong magpakita sa iyong panaginip na mundo. Hindi natin pinag-uusapan ang paminsan-minsang panaginip, kundi ang mga panaginip na tila totoo, kaya nagising ka na nalilito, na para bang nakilala mo na ang tao. Mga panaginip na ito ay kadalasang nagdadala ng mga mensahe, damdamin o sitwasyon na may katuturan para sa iyong nararanasan. Parang nag-uusap ang subconscious ninyong dalawa habang natutulog kayo. Ang ilang mga tao ay nag-uulat na nangangarap ng mga pag-uusap na napakalinaw na tila mga tawag sa telepono ng astral. Ang ika-4 na palatandaan, nakakaunti lamang ang nakakaalam, ay ang hindi maipaliwanag na pisikal na sensasyon. Maaari kang makaramdam ng paninikip sa iyong dibdib, init sa iyong mukha, panginginig sa iyong balat, o kahit na pakiramdam na may nakatingin sa iyo. Nangyayari ito dahil kapag ang isang tao ay nag-iisip tungkol sa iyo ng napakatindi, lalo na kung ito ay may nostalgia o pagnanais, ang iyong katawan ay maaaring makuha ang enerhiya na ito kahit na mula sa malayo. Mayroon ding kababalaghan ng ghost messages. Kinuha mo ang iyong telepono sa pag-aakalang nakatanggap ka ng mensahe, ngunit wala roon. O sigurado kang tumunog ang telepono, ngunit kapag nakita mo ito, walang mga missed call. Maaring ito ay ang iyong subconscious na pagkuha ng intensyon ng ibang tao na makipag-usap bago pa man sila pisikal na magpakita. Ang ika-5 palatandaan, ang mga pagbabago sa mga pattern ng pagtulog. Kapag ang isang tao ay nag-iisip ng maraming tungkol sa iyo, lalo na sa gabi, maaari kang gumising ng walang maliwanag na dahilan ng sabay-sabay. O baka nahihirapan kang matulog ng eksakto sa mga sandaling gising ang taong ito at iniisip ka. Mayroon ding mga tanda ng mga numero at simbolo. Madalas mong makita ang mga numero na may espesyal na kahulugan para sa inyong dalawa o mga simbolo na nagpapaalala sa iyo ng mga oras na magkasama kayo. Maaaring ito ay isang plaka ng lisensya, isang numero ng bahay, isang kanta na tumutugtog kapag nagkita sila, isang kulay na lagi niyang isinusuot. Ang mga ito ay hindi flukes. Ang mga ito ay mga paraan para sa universo upang kumpirmahin na mayroong isang aktibong koneksyon. Ang isa pang mabisang palatandaan ay ang mga pagbabago sa iyong gana sa pagkain at gawi. Kapag ang isang tao ay nag-iisip tungkol sa iyo ng maraming, lalo na kung ito ay isang tao na mayroon kang malalim na koneksyon,
maaari mong maramdaman ang mga pagbabago sa iyong pag-uugali na sumasalamin sa emosyonal na kalagayan ng ibang tao. Kung siya ay nababalisa, maaari kang maging mas nababalisa. Kung malungkot siya, baka mawalan ka ng gana sa pagkain. Ang pinakakagiliw-giliw sa lahat ng mga palatandaan ay ang mga mensahe na dumarating sa pamamagitan ng ibang mga tao. May nagsasabi ng isang bagay na may kinalaman sa iyong sitwasyon, o naririnig mo ang isang random na pag-uusap na tila sumasagot ng eksakto sa tanong na tinatanong mo sa iyong sarili tungkol sa taong iyon. Parang ang sansinukob ay gumagamit ng iba pang mga bibig upang maghatid ng mga mensahe. Ngunit mag-ingat, hindi lahat ng paminsan-minsang pag-iisip ay bumubuo ng mga signal na ito. Pinag-uusapan natin kapag may nag-iisip tungkol sa iyo ng may emosyonal na lalim, kapag talagang sinasakop mo ang isang mahalagang puwang sa isip ng taong iyon. Ang mga ito ay mga kaisipang puno ng damdamin, hindi lamang mababaw na alaala. Ang susi sa pagtukoy sa mga palatandaan na ito ay upang paunlarin ang iyong pagiging sensitibo at itigil ang pangangatwiran sa lahat. Itinuturo sa atin ang ating lipunan na huwag pansinin ang ating intuisyon, ngunit ito ay isa sa mga pinakatugpak na paraan upang kunin ang mga hindi nakikitang komunikasyon na ito. Kapag nagsimulang magbayad ng pansin, magugulat ka sa kung gaano karaming mga palatandaan ang naroon naghihintay na mapansin. Matapos maunawaan ang mga lihim na signal na nag-uugnay sa dalawang isip, dumating kami sa isang mas kahangahangang pagtuklas tungkol sa kung paano gumagana ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Mayroong isang bagay sa iyong utak na kumikilos tulad ng isang emosyonal na salamin na sumasalamin ng eksakto kung ano ang nararamdaman ng ibang tao kahit na malayo sila sa iyo. Isipin na sa loob ng iyong ulo, mayroong isang espesyal na sistema na automatikong kinokopya ang mga damdamin at sensasyon ng mga tao na mayroon kang malalim na koneksyon. Para kayong dalawang salamin na magkaharap sa isa't isa, walang hanggan na sumasalamin sa damdamin ng isa't isa. Ito ay hindi pantasya, ito ay pang-agham na katotohanan. Kapag binuo mo ang matinding koneksyon sa isang tao, ang iyong utak ay lumikha ng mga hindi nakikitang tulay na nagbibigay daan sa iyo upang ibahagi ang mga emosyonal na karanasan kahit na ikaw ay hiwalay. Kaya naman minsan ay nalulungkot ka at nalaman mo kalaunan sabay-sabay na malungkot ang tao o nakaramdam ka ng hindi maipaliwanag na kagalakan at pagkatapos ay nalaman mo na may magandang nangyari sa iyo. Ang mga neural bridge na ito ay binuo sa pamamagitan ng matinding ibinahaging karanasan. Ang bawat kapansin-pansin na sandali na nakatira kayo ng magkasama, bawat malakas na damdamin na nadama ninyo para sa isa't isa, bawat malalim na pagtingin na inyong ipinagpalit, ay lumikha ng mga landas na ito sa inyong utak. Kapag mas matindi ang karanasan, mas malakas ang tulay na ito. Kaya naman maaari kang gumawa ng anumang bagay na normal sa iyong buhay at biglang maramdaman ang isang bagay na tila walang kinalaman sa nangyayari sa paligid mo. Ang iyong emosyonal na salamin ay kinukuha kung ano ang nararanasan ng ibang tao sa sandaling iyon. Ito ay tulad ng isang automatikong na gumagana ng nakapag-iisa sa iyong kalooban. May mga pagkakataon na nagising ka na may kakaibang pakiramdam, isang pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Maaari itong maging kalungkutan, maaari itong maging pag-asa, maaari itong maging mahaba. At sa araw na natuklasan mo ang mga pahiwatig na ang pakiramdam na iyon ay may kinalaman sa pinagdaraanan ng espesyal na tao sa oras na nagising ka. Ang pinakakamangha-manghang bagay ay ang mga emosyonal na salamin na ito ay hindi lamang gumagana para sa damdamin. Sumasalamin din sila sa pisikal na sensasyon. Maaari kang makaranas ng pananakit ng ulo kapag ang ibang tao ay sumasakit ng ulo.
Maaari kang makaramdam ng pagod kapag siya ay pagod. Makakaramdam ka ng magandang enerhiya pag siya ay maayos at masaya. Ipinaliliwanag nito kung bakit kung minsan ay may pagnanais kang kumain ng isang bagay na may kinalaman sa panlasa ng ibang tao. O bakit bigla mong gustong makinig sa isang uri ng musika na gusto niya. Ang iyong utak ay sumasalamin hindi lamang sa mga damdamin, kundi pati na rin sa mga kagustuhan at pangangailangan. Maraming tao ang nag-iisip na sila ay natatakot kapag nararamdaman nila ang mga bagay na ito, ngunit talagang nakakaranas sila ng isa sa mga pinakadalisay na anyo ng koneksyon ng tao. Naging napaka-attuned mo na ang iyong mga sistema ng nerbiyos ay natutunan na gumana ng bahagya sa synchrony. Ano ang ginagawang mas kaakit-akit na ito ay ang synchrony na ito ay hindi nangangailangan ng pisikal na kalapitan upang gumana. Maaari kang nasa ibang bansa, maramdaman mo pa rin ang emosyonal na echo ng nararanasan ng ibang tao. Ang distansya ay hindi sumisira sa mga neural bridge na ito. Ginagawa lamang nitong mas banayad ang mga ito. Kapag ang dalawang tao ay dumaan sa napakatinding karanasan ng magkasama, lalo na ang mga karanasan na kinasasangkutan ng emosyonal na kahinaan, ang kanilang utak ay literal na natututo ng emosyonal na wika ng bawat isa. Parang nabuo mo ang isang lihim na wika na kayong dalawa lang ang nagsasalita. Kaya naman minsan, alam mo na may nangyayari sa taong ito bago ka pa man makatanggap ng balita. Ang kanyang emosyonal na salamin ay nakuha na ang pagbabago sa kanyang estado at isinalin ito sa isang sensasyon, isang presentiment, isang intuisyon. Nararamdaman mo ito muna, naiintindihan mo ito sa ibang pagkakataon. Ang kakayahang ito na salamin, ang damdamin, ay nagpapaliwanag din kung bakit ang ilang mga tao ay maaaring basahin ka ng madali. Kapag ang isang tao ay may espesyal na koneksyon sa iyo, nagkakaroon sila ng isang pambihirang pagiging sensitibo upang makuha ang iyong mga mood, yung mga pangangailangan, yung mga takot at yung mga kagalakan. Parang may VIP access siya sa kanyang emosyonal na mundo. Ang kagiliw-giliw na bagay ay na ang mas tinanggihan mo o sinusubukan upang harangan ang mga sensations na ito, ang mas nalilito ang mga ito ay nagiging. Ngunit kapag tinanggap mo na mayroong koneksyon na ito at itigil ang pakikipaglaban dito, maaari mong gamitin ang impormasyong ito ng mas malinaw at konstruktibo. Ilang mga tao ay may mas sensitibong emosyonal na salamin kaysa sa iba. May mga taong nakakaramdam ng bawat pagbabago sa mood ng espesyal na tao at may mga nakakakuha lamang ng pinakamatinding damdamin. Nakasalalay ito sa lalim ng koneksyon na nilikha at din sa likas na pagiging sensitibo ng bawat isa. Ang kailangan mong maunawaan ay kung nararamdaman mo ang mga